Bakit ba kahit simpleng scene zoned lang, parang ang bigat-bigat na? Isang mensahe lang ang pinadala mo, isang simpleng hi o kumusta, at nakita mong scene na, pero wala nang kasunod. Para bang sa isang iglap nagtataka ka, may mali ba sa akin? Hindi ba ako importante? Kung iisipin mo, maliit na bagay lang naman yon. Pero bakit kaya ganun? Bakit ang daming tao ang sobrang naaapektuhan kapag hindi sila pinansin? Isipin mo ito. May kakrush ka. Pinag-isipan mo pa ang bawat salita bago mag-chat. Tapos pagka-send mo, scene lang. Para kang biglang lumubog sa sahig. O kaya may tropa kayong nagplano ng lakad. Pagdating ng araw, lahat sila magkasama at ikaw lang ang hindi naisama. Para bang invisible ka? O baka naman sa trabaho, ilang linggo mong pinagpagura ng isang report. Iniabot mo kay boss at ang sagot, walang feedback, walang kahit simpleng good job. Para bang hindi ka nag-exist. Kahit saan mo tingnan, iisa ang tanong na bumabalik. Bakit ba ang sakit kapag hindi tayo pinapansin? At ito ang totoo. Dahil lahat tayo may natural na pangangailangan na maramdaman na tayo'y bahagi, na tayo'y may halaga, na ang presensya natin ay nakikita at nararamdaman ng iba. Kaya kahit simpleng scene lang sa messenger o hindi ka napansin sa meeting, ramdam agad ng puso mo na parang may mali. Pero ito ang mas malaking tanong. Kung palagi na lang tayong nakatali sa kung paano tayo tinitingnan ng iba, hindi ba't para na rin nating isinuko ang kapangyarihan natin? Hindi ba't para na rin nating ibinigay sa kanila ang karapatan kung kailan tayo magiging masaya at kung kailan tayo masasaktan? Sa video na ito, hindi lang natin pag-uusapan kung bakit masakit ang hindi pagpansin. Hihimayin natin kung ano ang nangyayari sa isipan at damdamin natin tuwing nararanasan natin ito. At higit sa lahat, ipapakita ko sa iyo kung paano mo haharapin ito sa paraang hindi ka natatali sa opinyon ng iba. Dahil isipin mo, paano kung ang halaga mo ay hindi nakabase sa kung sino ang pumapansin, kundi sa kung paano ka tumatayo kahit hindi ka pinansin? Kaya kung lagi mong naranasan ang sakit ng pagiging invisible, o kung minsan naramdaman mo na parang hindi ka sapat, tapusin mo ang video na ito dahil dito, malalaman mo ang susi kung paano magiging matatag ang loob mo kahit hindi ka bigyan ng atensyon ng mundo. At kung nagugustuhan mo ang mga ganitong aral, kunting pabor lang, paki-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang update sa mga aral na ibabahagi natin. Maraming salamat! Kung iisipin natin mabuti, bakit nga ba masakit kapag hindi tayo pinansin? Ang sagot ay nasa mismong disenyo ng utak at puso natin bilang tao. Tingnan natin ang psychology. Lahat ng tao mula pagkabata ay may malalim na pangangailangan na maramdaman na sila'y kabilang. Sa bahay, gusto nating maramdaman na mahal tayo ng magulang natin. Sa paaralan, gusto nating maramdaman na tanggap tayo ng mga kaklase. Sa trabaho, gusto nating makita na pinapahalagahan ng effort natin. At kahit sa simpleng chat lang, gusto nating makitang importanteng kausap tayo. Ito ay tinatawag ng mga psychologist na human need for validation and belonging. Validation, yung simpleng pagkilala na nakikita kita. Oo, mahalaga ka. Belonging, yung pakiramdam na hindi ka nag-iisa, na may lugar ka sa isang grupo, pamilya o relasyon. Ang tanong, bakit ganoon kahalaga ito sa atin? Simple lang. Dahil kung babalikan natin ang sinaunang panahon, ang pagiging bahagi ng isang grupo ay literal na usapin ng buhay at kamatayan. Kung iniwan ka ng tribo noon, ibig sabihin ay wala kang proteksyon laban sa gutom, sakit at mabangis na hayop, kaya't nakaprograma sa utak natin na ang hindi pagpansin o pag-iiwan ay senyales ng panganib. Ngayon, fast forward sa modernong panahon, wala na tayong mga leon na tatakbo papunta sa atin, pero dala pa rin natin ang parehong wiring ng utak. Kaya kahit simpleng scene zoned lang o hindi ka na isama sa lakad ng barkada, sinasabi ng utak mo, may panganib, may iniwan sa'yo, wala ka ng halaga. At alam mo ba, may scientific proof pa nga. Ayon sa mga pag-aaral gamit ang brain scan, ang rejection o hindi pagpansin ay uma-activate sa parehong bahagi ng utak na nagpo-process ng physical pain. Ibig sabihin, kaya pala parang literal na masakit ang dibdib mo kapag hindi ka pinansin kasi sa utak mo parang sinuntok ka rin. Isipin mo, kaya pala minsan isang simpleng hindi pag-reply ay mas matindi pa ang tama kaysa sa isang maliit na sugat. Ang katawan natin ay programmed
para ramdamin ito na parang tunay na sakit, kaya hindi ka dapat magtaka kung bakit big deal ito sa maraming tao. Normal lang, normal na maapektuhan, normal na makaramdam ng bigat. Pero ito ang dapat mong tandaan. Normal maramdaman pero hindi normal manatili. Ibig sabihin, okay lang na maramdaman mo ang sakit sa unang segundo, unang minuto o unang oras, pero kapag hinayaan mong kontrolin ka ng rejection na iyon buong araw, buong linggo o buong buhay, doon nagiging problema. Dahil sa psychology, may isang konsepto na tinatawag na rejection sensitivity. Ito yung sitwasyon kung saan maliit na sinyalis lang ng pag-iwas o hindi pagpansin ay sobra mong pinapalaki. Halimbawa, may kaibigan kang hindi agad nag-reply. Hindi pa siya nakakabalik sa phone niya, pero ikaw, nag-iisip ka na agad ng 10 dahilan kung bakit ayaw niya na sa'yo. O kaya naman, may hindi ka na isama sa lakad. Wala namang masamang intensyon, baka logistical lang. Pero ang iniisip mo agad, hindi na nila ako gusto. Dito pumapasok ang cycle ng self-doubt. At habang paulit-ulit mong iniisip, lalo lang sumasakit, lalo ka lang nadudurog. Kaya kailangan nating maintindihan, natural na masaktan kapag hindi pinansin. Program tayo para ramdamin ito, pero hindi ibig sabihin na wala na tayong choice. Hindi ibig sabihin na habang buhay kang magiging biktima ng rejection. Sa psychology pa rin, meron ding tinatawag na cognitive reframing. Ito yung kakayahan mong baguhin ang meaning ng isang pangyayari. Halimbawa, imbes na isipin mong hindi ako pinansin, worthless ako, pwede mong i-reframe into siguro busy lang siya at hindi ibig sabihin na wala akong halaga. Ang simpleng shift na yun, kaya nitong baguhin ang bigat na nararamdaman mo. At ito ang magandang balita, ang utak natin ay plastic. Hindi plastic na fake, kundi plastic na flexible, neuroplasticity. Ibig sabihin kahit program tayo para maapektuhan ng rejection, pwede nating sanayin ang sarili natin para mag-react ng mas matatag. Kaya sa psychology side pa lang malinaw, natural masaktan. Pero may paraan para baguhin ang reaksyon at hindi ito end of the world kapag hindi ka pinansin. Dito papasok ang karunungan ng Stoics na magsisilbing next step natin. Dahil kung sa psychology, tinuruan tayo kung bakit masakit, sa Stoicism naman, matututunan natin paano haharapin ito ng may dignidad at kalakasan ng loob. Ngayon, pag-usapan natin si Epictetus. Bakit siya mahalaga dito sa topic natin na hindi pagpansin? Si Epictetus ay ipinanganak bilang alipin sa Roma. Isipin mo na lang mula pagkabata, wala siyang sariling kalayaan. Lahat ng kilos niya dikta ng amo. At bilang isang alipin, sino ba naman ang papansin sa kanya? Sa lipunan noon halos wala siyang halaga. Kung tutuusin, hindi lang siya scene-zoned, kundi buong buhay niya, parang invisible. Pero mula sa posisyon ng pagiging walang halaga sa mata ng iba, lumabas ang isa sa pinakamalalim na pilosopiya ng tao. At ito ang sabi ni Epictetus, "If you want to improve, be content to be thought foolish and stupid." Kung nais mong lumago, maging handa kang isipin ng iba na wala kang kwenta. Malupit pakinggan pero isipin mo ang bigat ng aral na iyon. Ang punto niya, kung ang halaga mo ay ibabase mo sa kung anong iniisip ng tao, para ka lang ding alipin muli. Kahit wala ka ng tanikala sa kamay, nakatali pa rin ang isip at puso mo sa mga mata at bibig ng iba. Dito papasok ang tanong, sino ba ang amo mo ngayon? Yung taong hindi nag-reply sa'yo? Yung barkadang hindi ka isinama? Yung boss na walang pake sa effort mo? Kung doon nakabase ang emosyon mo, sila ang may hawak ng tanikala. Hindi mo man napapansin, ikaw mismo ang nagbigay ng susi ng kalayaan mo sa ibang tao. Isipin mo, may nag-chat ka sa crush mo pero hindi ka pinansin. Ang pakiramdam mo, wasak. Pero tanungin mo ang sarili mo, talaga bang nawasak ka dahil hindi siya nag-reply? O dahil ikaw mismo ang nagbigay ng kapangyarihan sa reply niya para diktahan ang halaga mo? Sa punto ni Epictetus, hindi mo kontrolado ang kilos ng iba, pero kontrolado mo kung kanino mo ibibigay ang kapangyarihang kontrolin ang damdamin mo. At kung ibibigay mo ito kahit kanino, lagi kang magiging alipin. Halimbawa, may 2 empleyado na parehong hindi pinansin ng boss ang report nila. Yung isa buong gabi nag-overthink, iniisip, siguro useless ako. Siguro wala akong silbi dito. Yung isa nag-isip lang ng diretsong konklusyon. Hindi lang siya nagkaroon ng oras basahin ito. At kahit hindi niya napansin,
Alam kong pinaghirapan ko ito at iyon ang mahalaga. Sino ang tunay na malaya? Parehong hindi pinansin. Pero yung una, alipin ng validation ng boss. Yung pangalawa, hawak pa rin ang sariling dangal. Kaya sabi ni Epictetus, "No man is free who is not master of himself." Walang taong tunay na malaya kung hindi niya kayang maging amo ng sarili niyang damdamin. Kung iisipin mo, ito ang direktang sagot sa tanong natin, bakit ba masakit kapag hindi tayo pinansin? Masakit kasi iniisip natin na ang halaga natin ay hawak ng mata at tenga ng ibang tao. Pero kung susundin natin ang aral ni Epictetus, mawawala ang tanikalang iyon. Imbis na isipin mong wala akong kwenta kasi hindi ako pinansin, pwede mong baguhin. Mahalaga pa rin ako kahit hindi nila ako pinansin, at ang tunay kong halaga ay nasa kontrol ng sarili kong kaluluwa, hindi sa pansin nila. At kung maisa sa buhay mo ang ganitong pananaw, kahit pa ilang ulit kang ma-scene zone, kahit pa ilang beses hindi mapansin ng effort mo, hindi nito kayang gibain ang sarili mong dignidad. Ngayon, dumako naman tayo kay Marcus Aurelius. Kung si Epictetus ay isang dating alipin, si Marcus naman ay kabaligtaran. Siya ang emperor ng Roma, pinakamakapangyarihang tao sa buong mundo noong panahon niya. Isipin mo ito, isang alipin at isang emperador, pero pareho silang nagtuturo ng iisang bagay. Huwag mong ibase ang halaga mo sa pansin ng iba. Ibig sabihin, totoo itong prinsipyo sa kahit anong antas ng buhay. Sa dami ng responsibilidad ni Marcus Aurelius bilang pinuno, hindi maiiwasan na marami siyang hindi mapapansin. May mga sundalo na nag-aalay ng buhay, may mga opisyal na naghahanap ng recognition, at may mga tao rin na umaasa ng pansin galing sa kanya. Pero tanong, kaya ba niyang pakinggan at pansinin lahat? Hindi. At alam niya kung lagi siyang magpapadala sa opinyon ng iba, malulunod siya. Kaya isinulat niya sa kanyang journal, na kilala natin ngayon bilang Meditations. Isa sa mga pinakakilala niyang sinabi ay ito, "You have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength." May kapangyarihan ka sa isipan mo, hindi sa mga pangyayari sa labas. Kapag naunawaan mo ito, dun ka magiging malakas. Isipin natin sa simpleng sitwasyon ngayon. Nag-message ka sa kaibigan mo, hindi ka sinagot. Pwede mong isipin, siguro wala akong halaga sa kanya. Pero tandaan mo ang aral ni Marcus. Wala kang kapangyarihan sa aksyon niya, pero hawak mo kung paano ka magre-react. Kung lagi mong iniisip na dapat pinansin ako, para kang emperor na gusto kontrolin lahat ng tao, imposible. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa pagpapakontrol ng iba, kundi sa pagpigil ng sarili mong emosyon na magpabagsak sa'yo. May isang kwento tungkol kay Marcus. Minsan, nilibak siya ng isang tao sa harap ng marami. Ang isang ordinaryong tao, lalo na kung emperor, malamang magagalit, magpaparusa, ipapahiya ang bumastos sa kanya. Pero ano ginawa ni Marcus? Tahimik lang. Dahil alam niya, hindi niya kontrolado kung ano sasabihin ng iba, pero kontrolado niya kung paano siya tutugon. Kung i-apply natin ito sa buhay natin, kung hindi ka pinansin ng crush mo, hindi mo kontrolado ang puso niya. Pero kontrolado mo kung paano mo dadalhin ang sarili mo. Kung hindi ka kinilala ng boss mo, hindi mo kontrolado ang isip niya. Pero kontrolado mo kung patuloy ka pa ring magbibigay ng effort nang hindi naghahanap ng palakpak. Kung hindi ka isinama ng barkada, hindi mo kontrolado ang plano nila. Pero kontrolado mo kung paano ka magpapatuloy na maging masaya at buo kahit mag-isa ka. Minsan, akala natin ang sakit ay galing sa labas. Sa taong hindi nag-reply, hindi pumansin, hindi kumilala. Pero sabi ni Marcus, ang totoo, ang sakit ay nanggagaling sa loob mula sa kung paano natin pinipili mag-react. Isipin mong parang ulan. Hindi mo mapipigilan ang ulan, pero pwede kang magdala ng payong. Hindi mo makokontrol ang external events, pero pwede mong kontrolin ang proteksyon ng sarili mong isipan. Kaya nga ang lakas ng aral ni Marcus Aurelius, kung matututo kang kontrolin ang isip mo, hindi ka na masasaktan ng kahit anong hindi pagpansin mula sa iba. At doon natin makikita ang kapangyarihan ng Stoicism mula sa isang alipin at isang emperador, isang mensahe. Ang tunay na halaga mo ay nasa loob, hindi sa mata ng ibang tao. At kapag natutunan mong tanggapin iyon, wala nang scene zone, ghosting, o pagbaliwala ang kayang sumira sa iyo. Isipin mo ito, kung titingnan natin ang kasaysayan, may mga dakilang tao na hindi agad pinansin ng mundo. Si Galileo,
Nang ipahayag niya na umiikot ang mundo sa araw, hindi lang siya hindi pinansin, tinutulan pa siya, tinawag na baliw, si Vincent van Gogh, isa sa mga pinakadakilang pintor ngayon. Pero halos walang bumili ng painting niya noong buhay pa siya. Kung titingnan mo, hindi sila pinansin, minsan nilibak pa. Pero nawala ba ang halaga nila? Hindi. Ang halaga ng tao hindi nababase sa kung ilang mata ang nakatingin sa'yo. Sa buhay mo baka minsan iniisip mo, siguro wala akong silbi kasi walang pumapansin sa akin. Pero tandaan, kahit isang bata na walang accomplishment pa sa buhay, mahalaga na siya. Kahit isang matanda na nakaupo lang sa tabi ng kalsada, may dangal siya. Ang halaga mo ay intrinsic, nakaukit na sa pagkatao mo, hindi ibinibigay ng ibang tao. Kung iisipin mo, parang ginto. Kahit nakatago sa lupa, kahit walang pumansin, ginto pa rin siya. At kapag natagpuan, doon lang napapansin ang kinang. Pero bago pa siya makita ng iba, ginto na siya mulat sapol. Kaya ang aral dito, huwag mong ibase ang pagkatao mo sa pansin ng iba. Ikaw ay ginto, kahit nakabaon ka pa sa lupa ng pagwawalang bahala ng mundo. Kapag hindi ka pinansin, natural na may kurot sa puso. Pero tanong, dapat pa itong kurot na ito ang magpasuko sa iyo? Kung babalikan natin ang mga karunungan ng iba't ibang kultura, lahat ay nagtuturo ng kaparehong prinsipyo. Ang tunay na kapayapaan ay nasa loob. Sa Budismo, tinuturo nila ang equanimity, ang balanse ng puso, hindi nadadala ng papuri o insulto. Sa Kristyanismo, may konsepto ng peace that surpasses understanding, kapayapaan na hindi kayang sirain ng panglabas na pangyayari. Sa Islam, tinatawag itong sakina, ang kapanatagan ng puso na galing sa Diyos, hindi sa tao. Kung titingnan mo, iisa ang mensahe. Ang tunay na kapayapaan ay hindi nakukuha sa kung paano ka tinitignan ng iba, kundi kung paano ka nananahimik at buo sa sarili mo. Para itong puno. Ang puno na malalim ang ugat, kahit anong bagyo hindi basta natutumba. Pero ang punong mababaw ang ugat, kahit mahina lang na hangin tumitilapon agad. Tanong, ikaw ba ay punong malalim ang ugat sa sarili mong dignidad o mababaw lang? Kaya kapag hindi ka pinansin ng isang tao, natutumba agad ang buong mundo mo. Dito papasok ang practice, magtanim ng ugat sa loob. Sa halip na maghintay ng pansin, magsanay ka ng self-awareness, gratitude at inner peace. Kapag naroon ang mga ugat na yon, kahit hindi ka makita ng iba, hindi ka matitinag. Hindi natin maikakaila, karamihan sa sakit ng hindi pagpansin ay nanggagaling sa relationships, crush, kaibigan, pamilya, trabaho. Pero tingnan natin ito mula sa mas malawak na pananaw. Sa bawat relasyon, hindi lahat ng effort mo ay mapapansin. Hindi lahat ng pagmamahal mo ay masasagot. Hindi lahat ng kabutihan mo ay babalik sa'yo. Halimbawa, isang magulang ang nagpakapagod magtrabaho pero lumaki ang anak na parang walang appreciation. Masakit, totoo. Pero ibig bang sabihin noon, walang halaga ang pagmamahal ng magulang? Hindi. Ang pagmamahal ay may halaga sa mismong pagkakabigay nito, hindi sa palakpak na matatanggap. Ganoon din sa kaibigan. Minsan hindi ka sinama, hindi ka naalala. Pero kung tunay kang may malasakit, hindi dapat doon natatapos ang dignidad mo. Kaya kailangan ng resilience. Resilience ay yung kakayahang magpatuloy magmahal, magbigay at magtrabaho ng may dignidad kahit hindi laging kinikilala o napapansin. Kung hihinto ka lang kapag pinansin ka, ibig sabihin conditional ang halaga mo. Pero kung magpapatuloy ka kahit walang pansin, ibig sabihin buo ang loob mo. At doon nasusukat ang tunay na lakas ng isang tao. Ngayon huli nating pag-usapan, saan mo ibabase ang tunay mong halaga? Kung ibabase mo ito sa tao, laging magbabago. Pero kung ibabase mo ito sa mas mataas na prinsipyo, sa pananampalataya sa Diyos, sa katotohanang eternal, doon ka magkakaroon ng pundasyong hindi natitinag. Kung tutuusin, lahat ng relihiyon at karunungan ay nagtuturo ng ganito. Ang tao ay likha na may dangal. Ang halaga niya ay hindi depende sa palakpak, kundi sa kanyang mismong pag-iral. Ang misyon niya ay maging tapat sa sarili, hindi sa gusto ng iba. Isipin mo, kung ang Diyos mismo ang lumikha sa iyo at nagsabing may halaga ka, bakit mo pa kailangang hintayin ang scene o reply ng kapwa para patunayan iyon? Sa huli, ang pinakamalaking kalayaan ay ito. Mabuhay ng may dangal kahit hindi pinapansin, magpatuloy sa mabuti kahit walang pumapalakpak. Dahil ang halaga mo ay hindi temporaryo, hindi nakatali sa opinyon ng iba, kundi eternal,
nakaugat sa mas mataas na katotohanan. Unang tanong, bakit ba tayo sobrang apektado kapag hindi tayo pinansin? Kung titingnan natin ang psychology, simple lang ang sagot. Kasi tao tayo. At bilang tao may built-in na pangangailangan tayo para sa connection at belonging. Noong unang panahon, kapag iniwan ka ng tribo, ibig sabihin delikado ang buhay mo. Kaya kahit ngayon, kapag na-sin zone ka lang, parang may kurot. Kasi nakaukit sa utak natin na kapag hindi tayo pinansin, baka hindi tayo kabilang. Pero eto ang twist, iba ang realidad noon sa realidad ngayon. Noon survival ang nakataya. Ngayon, ang hindi pag-reply ng crush mo ay hindi naman ibig sabihin mamamatay ka. Pero dahil sa wiring ng utak, pareho ang pakiramdam. Parang rejection na nakamamatay. Kaya importante ang awareness. Kapag naramdaman mo yung sakit, alalahanin, utak ko lang ito na nag-overreact. Hindi ibig sabihin wala akong halaga. Ang unang hakbang para hindi matali sa hindi pinansin ay maintindihan kung saan nanggagaling ang sakit. Once aware ka, mas madali nang kontrolin kaysa hayaan lang na lamunin ka nito. Healthy validation versus toxic dependence. Validation ay normal. Tao tayo, gusto nating mapansin. Ang tanong, kailan ito healthy at kailan ito nagiging lason? Healthy validation ay kapag nakakatulong siyang i-affirm ang ginagawa mong tama pero hindi siya ang basehan ng identity mo. Halimbawa, masaya ka na may nag-appreciate sa effort mo pero kahit walang pumansin, masaya ka pa rin dahil alam mong ginawa mo ang tama. Toxic dependence ay kapag buong self-worth mo nakatali sa pansin ng iba. Halimbawa, kung walang like sa post mo, pakiramdam mo wala kang halaga. Kung hindi nag-reply ang kausap mo, tingin mo wala ka ng silbi. Parang pagkain. Ang asin ay pampalasa lang, hindi dapat maging main course. Ganon din ang validation, pampalakas lang. Hindi pwedeng maging batayan ng buong halaga mo. Isipin mo ang difference ng isang puno na nakaugat sa lupa, kumukuha ng sustansya sa sariling roots, kumpara sa puno na umaasa lang sa tubig ulan. Yung una kahit walang ulan nabubuhay. Yung huli kapag walang ulan natutuyo. Tanong, saan ka nakaugat? Sa sariling dangal ba o sa papuri ng iba? Isa sa pinakamasakit na pakiramdam ay yung hindi ka priority. Hindi ka sinama sa lakad. Hindi ka tinawagan. Hindi pinansin effort mo, pero mahalagang ma-reframe ito. Hindi lahat ng hindi ka priority ay ibig sabihin worthless ka. Halimbawa, may kaibigan kang hindi sumagot sa chat. Pwede mong isipin, siguro hindi ako mahalaga sa kanya. Pero baka naman pagod siya, may sariling problema o simpleng nakalimutan lang. Ang hindi ka priority sa isang sandali, hindi ka tumbas ng wala kang halaga forever. Kung iisipin mo, ikaw rin mismo may mga panahon na hindi mo napapansin ang iba, hindi dahil wala silang halaga, kundi dahil limitado ang energy mo. Kung ikaw nga nagkakamali doon, natural lang na ang iba rin ay ganon. Kaya ang reframing dito, kung hindi nila ako pinansin ngayon, hindi ibig sabihin wala akong halaga. Ibig sabihin lang may ibang circumstance. Ang halaga mo ay hindi pwedeng sukatin sa oras na binigay o hindi binigay ng iba. Ang halaga mo ay mas malalim, nakaugat sa mismong pag-iral mo. The power of invisibility. Ngayon, huli at pinakamalakas na ideya. Paano kung ang hindi pagpansin ay hindi kahinaan, kundi lakas? Isipin mo ang isang ninja. Kapag hindi siya pinapansin, mas malakas siya. Invisible siya. Pero dun siya nakakapagplano, nakaka-strategize, nakaka-survive. Minsan, ang pagiging invisible ay blessing. Kapag hindi ka pinansin, mas nakaka-focus ka sa sarili mong growth. Kapag wala kang spotlight, pwede kang magkamali ng walang judgment. Kapag hindi ka binigyan ng recognition, mas natututo kang kumilos para sa tama, hindi para sa palakpak. Sa kasaysayan, marami sa mga dakilang tao ay hindi agad pinansin. Si Nikola Tesla, hindi siya pinansin noong una ng mainstream science. Pero ngayon, lahat ng kuryente at teknolohiya ay nakaugat sa ideya niya. Si Prophet Muhammad, peace be upon him, noong una ay hindi pinansin at tinutulan pero naging dahilan ng pagbabago ng buong mundo. Kaya tanungin mo ang sarili mo, paano kung ang hindi pagpansin sa akin ngayon ay pagkakataon para palakasin ang loob ko? Bago ako dalhin sa spotlight ng tamang panahon, ang invisibility ay parang gabi. Madilim pero doon tumutubo ang binhi. At sa tamang oras, lilitaw ang halaman sa liwanag ng araw.
Kaya imbes na tingnan ang hindi pagpansin bilang rejection, tingnan ito bilang pagkakataon. Oras para magtanim, lumalim, at palakasin ang sarili. Dahil kapag dumating ang araw ng spotlight, handa ka na. Ngayong napag-usapan na natin kung bakit masakit ang hindi pagpansin, dumako naman tayo sa pinaka-practical na bahagi ng video na ito. Ito ang 5 hakbang na maaari mong gawin kaagad para hindi ka na matali sa opinyon ng iba. Tandaan mo, hindi ito puro theory. Gusto kong gawin mo ito habang nakikinig para maramdaman mo mismo ang epekto. Step 1, tanggapin na normal ang masaktan. Unang-una, tanggapin mo na normal lang ang masaktan. Hindi ibig sabihin na mahina ka kapag naapektuhan ka sa simpleng sin-zoned. Tao ka. May emosyon ka. At ang emosyon ay hindi kahinaan. Ito ay signal lamang. Ngayong maramdaman mo ang sakit, sabihin mo sa sarili mo, okay, normal lang ito. Hindi ito verdict sa halaga ko. Gawin natin ngayon. Isipin mo ang huling pagkakataon na hindi ka pinansin. Ramdamin mo. Sabihin mo sa isip mo, nararamdaman ko ang sakit at ayos lang. Normal ito. Ngayon pangalanan mo ang naramdaman mo. Lungkot ba? Bigat o hiya? Kapag pinangalanan mo ang emosyon, nawawala ang ilan sa kapangyarihan nito. Tandaan, pain is information, not identity. Step 2, pause and breathe. Control ng reaction. Kapag hindi ka pinansin, automatic na magre-react ang katawan. Mabilis ang tibok ng puso, naiinit ang ulo. Normal ito. Pero hindi ibig sabihin na kailangan mong sabayan agad. Narito ang stoic exercise, pause and breathe. Sabay-sabay natin gawin. Inhale ng 4 na segundo. Hold ng 4 na segundo. Exhale ng 6 na segundo. Ulitin mo ito ng 5 beses. Habang ginagawa mo, isipin mong parang sundalo ka sa gitna ng labanan. Kung sasabak ka agad ng walang plano, talo ka. Pero kung hihinga ka muna, hihinto. At mag-aantay ng tamang timing, mas may laban ka. Kapag nakasanayan mo ito, mapapansin mo. Bawat segundo na hindi ka nag-react agad, ay segundo na bumabalik ang kontrol sa iyo. Step 3, journaling exercise. Ngayon naman, journaling, simple lang ito pero napakalakas. Kunin mo ang phone mo o papel at isulat mo ito. 3 tanong lang. Una, ano ang nangyari? Pangalawa, ano ang naramdaman ko? Pangatlo, ano ang ibig sabihin nito para sa akin? At dagdagan natin ng ika-4. Ano ang mas malusog na kahulugan nito? Halimbawa, ano ang nangyari? Na sin-zone ako? Ano ang naramdaman ko? Lungkot at hiya. Ano ang ibig sabihin nito para sa akin? Baka wala akong halaga. Ano ang mas malusog na kahulugan? Baka busy lang siya. At kahit hindi siya sumagot, hindi nababawas ang halaga ko. Kapag isinulat mo, lumalabas ang bigat mula sa utak. Hindi na siya parang pader na nakaharang. Makikita mo siya ng mas malinaw. At dito mo matututunang i-reframe ang iniisip mo. Step 4, shift mindset. Ngayon subukan mong tanungin ang sarili mo. Ako ba ay defined ng sin zone lang? Kapag hindi ka pinansin, ibig sabihin ba wala ka ng halaga? Siyempre hindi. Ang halaga mo ay mas malaki kaysa sa atensyon ng isang tao. Isang kwento, may philosopher noong sinaunang panahon na hindi pinansin ng hari. Para sa iba, malaking insulto iyon. Pero para sa kanya, wala itong halaga. Ngayon kilala pa rin natin ang pangalan ng philosopher na iyon. Ang hari, nakalimutan na ng kasaysayan. Tuwing nararamdaman mong na-ignore ka, itanong mo ito. Ano ang sinasabi nito tungkol sa kanila? At ano ang sinasabi nito tungkol sa akin? Madalas, wala itong sinasabi tungkol sa iyo at mas marami itong sinasabi tungkol sa kanila. Silence is not a verdict. It's just silence. Step 5. Strengthen inner worth. Self-mastery. At panghuli, palakasin mo ang sarili mong halaga. Huwag mong i-base ito sa reply, sa likes o sa pansin ng tao. Ang tunay na kalayaan ay kapag kaya mong tumayo, kahit walang nakatingin. Narito ang 3 practical habits. Una, morning affirmation. Tuwing paggising mo, sabihin mo, ang halaga ko ay hindi nakasalalay sa reply ng iba. Pangalawa, build skills. Gumawa ka ng bagay na kayang patunayan sa sarili mong may mastery ka. Pwede itong skill, habit o disiplina. Ang tunay na confidence ay galing sa ginagawa mo, hindi sa iniisip ng iba. Pangatlo, anchor sa higher purpose. May mas mataas na dahilan kung bakit ka nabubuhay kaysa sa likes at replies. Kapag naalala mo iyon, lumiliit ang sakit ng rejection. Isipin mo ang visualization na ito, isang ilaw sa gitna ng disyerto.
Walang tao sa paligid, pero patuloy itong nagniningning. Kahit walang pumapansin, hindi nababawasan ang liwanag nito. Ganon ka rin dapat. Kaya tandaan mo, 1. Normal lang ang masaktan. 2. Pause and breathe. 3. I-journal ang nararamdaman. 4. I-shift ang mindset. 5. At palakasin ang inner worth mo. Kung gagawin mo ang 5 steps na ito, makikita mo na kahit hindi ka pinansin, hindi natitinag ang halaga mo. Ngayon naman, gawin nating mas personal ang usapan. Kasi baka habang nakikinig ka kanina, may pumapasok na tanong sa isip mo. Kaya maganda na sagutin natin ang ilang hypothetical scenarios. Yung mga pinakamasakit at pinaka-relatable na sitwasyon kung saan hindi ka pinapansin. Unang tanong, paano kung mahal mo tapos hindi ka pinapansin? Natural na masaktan, lalo na kung galing sa taong mahalaga sa'yo. Psychology explains this as attachment pain. The closer you are to someone, the stronger your brain reacts kapag may sense of rejection. Kaya ramdam mo siyang parang mabigat na sugat. Pero dito papasok ang Stoic wisdom. Sabi ni Epictetus, ang pinakamalaking kalayaan ay kapag ang kaligayahan mo ay hindi nakatali sa isang tao. Kung hindi ka pinansin ng mahal mo, masakit yun pero hindi ibig sabihin na tapos na ang mundo. Practical step. Instead of asking, bakit niya ako ini-ignore? Tanungin mo, ano ang pwede kong kontrolin sa sitwasyong ito? Ang sagot, sarili mo. Pwede mong piliin na magpakumbaba at magtanong ng maayos. Pwede mong piliin na magbigay ng space at pwede mong piliin na huwag i-base ang buong halaga mo sa response ng isang tao. Pangalawang tanong, paano kung pamilya mo mismo ang parang hindi nakikita ang effort mo? Ito ang mas mabigat kasi pamilya, sila yung inaasahan nating unang makakapansin sa sakripisyo natin. Pero ang totoo, maraming beses hindi nila nakikita. Hindi dahil wala kang halaga, kundi dahil may sarili rin silang iniisip at pasan. Psychology calls this invisible labor. Kapag ginagawa mo ang tama, pero hindi laging napapansin. Natural na makaramdam ng lungkot at frustration. Pero Stoicism teaches us, huwag mong sukatin ang halaga ng gawa mo sa aplos ng iba, kundi sa virtue ng mismong gawain. Kung tumutulong ka, kung nagsusumikap ka para sa pamilya, iyon mismo ang halaga. Kahit hindi nila pansinin, ang mabuting gawa ay mabuti pa rin. Practical reframe. Isipin mo na parang nagdidilig ka ng halaman. Hindi mo laging nakikita ang bunga agad. Pero ibig sabihin ba noon na walang saysay ang pagdidilig mo? Hindi, darating ang oras lalago rin yon. Pangatlong tanong, paano kung sa trabaho lagi kang na-overlook? Ito naman very common sa workplace. Nagsusumikap ka, pero parang lagi kang invisible. Psychology explains this as recognition gap. Natural na hinahanap natin ang validation para ma-feel natin na nagmamatter tayo. Pero tandaan mo, sabi ni Marcus Aurelius, gawin mo ang tama kahit walang nakakakita. Dahil ang tunay na sukatan ng effort mo ay hindi laging nakikita sa present, kundi sa resulta sa mas mahabang panahon. Practical strategy. Number 1, document your work, keep track of achievements. Number 2, learn to communicate your value without arrogance. Number 3, remember, ang silence ng iba ay hindi silence ng destiny. Kung hindi ka man pansinin ngayon, isipin mong parang butil ng binhi na nasa ilalim ng lupa. Walang nakakakita, pero may ugat na lumalalim. Kapag dumating ang tamang oras, sisibol din ito. Kaya anuman ang tanong, kung mahal mo ang hindi pumapansin, kung pamilya mo ang parang walang pakialam, kung sa trabaho ay parang invisible ka, ang prinsipyo ay pareho, hindi mo kontrolado ang reaksyon ng iba. Pero kontrolado mo kung paano ka tutugon. At dito mo makikita ang tunay na lakas, hindi sa pagkakaroon ng pansin, kundi sa kakayahang manatiling buo kahit wala iyon. At ngayon, matapos ang lahat ng napag-usapan natin mula simula hanggang dulo, may isang bagay na gusto kong iwan sa iyo. Ang halaga mo ay hindi nakabase sa kung sino ang pumansin o hindi. Maaring hindi ka replyan, maaaring hindi mapansin ang ginawa mo, maaring manahimik ang mga tao na inaasahan mong magbibigay ng recognition. Pero tandaan mo ito, ang tunay mong halaga ay nasa kung paano ka tumatayo. Kahit hindi ka napansin, kahit walang palakpak, kahit walang kamera, kahit walang nag-a-aplos, kung ang ginagawa mo ay mabuti, kung ang pinipili mo ay tama, kung nananatili kang matatag sa sarili mong prinsipyo at pananampalataya, iyon ang sukatan ng halaga mo. At dito nagsasanib ang psychology, stoic wisdom at pananampalataya.
Psychology teaches self-worth must come from within. Stoicism reminds, focus on what you can control, not on applause. Faith strengthens us kasi ang tunay na nakakita sa lahat ng ginagawa mo ay ang Diyos mismo. Kaya huwag mong hayaan na ang sin zone o ang hindi pagpansin ang magdikta ng identity mo. Dahil hindi tao ang huling hurado ng halaga mo, kundi ang iyong sarili at higit sa lahat ang may likha. Ngayon alam mo na kung paano ito ilalapat sa buhay mo. Huwag mo lang pakinggan, gawin mo. At kung nagustuhan mo ang nilalaman, i-like, i-share at i-subscribe para mas marami pa tayong mapag-aralan. Maraming salamat.